Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ganap ng nahubaran ang mag-ama. Ang tinutukoy kong mag-ama, si Digong at saka si Sara. Anong anong ibig sabihin natin ng ganap ng nahubaran? Ganap ng nahubaran kung anong klaseng mga leader ang dalawang ito. Ah, yung kanilang mga yung kanilang mga pinalalabas noon kung ano daw sila ay hindi totoo. Lumabas na rin ang kanilang kaipokrituhan at lumabas na rin ang kanilang katrayduran sa bayan. Lumabas na rin kung ano ang mahalaga sa kanila, kung sino ang mga kasama nila at kakampi nila. At dahil dito, sa ganap na pagkahubad nito ng mag-amang ito, sana naman mamulat na ang mamamayang Pilipino. Ayan. Sige po, ipaliwanag natin at pagkwentuhan natin ito. Una, ang pinagmamalaki ng mag-amang ito, sila raw ay para sa ikabubuti ng bayan, kung ano ang batas, ipatutupad daw nila yan. No man is above the law. Ah, yan yung ano, kumbaga itong mag-amang ito, ang pinagmamalaki nilang katangian nila o karakter nila, sila ay may political will. Kung ano ang dapat, yun ang masusunod. Kung kahit pamasagasaan ang mga kaibigan, kakilala, kapamilya, yan yung yan yung pinagmamalaki ng ano na yan na na katangian ng kanilang leadership. Kaya kahit si Duterte nang maging presidente siya, ang pinagmamalaki niya sa kanya walang kaibigan, walang maimpluwensya, makapangyarihan, basta't mali, hindi niya kakampihan. Sa katunayan, nung presidente siya, ang pinagmamalaki niya, yung mga inappoint niya daw sa gobyerno, kahit whiff of corruption lang, whiff, ano lang, kumbaga, mga ano lang, kahit wala pa ngang sapat na ebidensya, basta't mayroon lang tatanggalin niya. At kahit pa kaibigan niya yan, kakilala yan, no, hindi niya yan palalampasin. Kasi para sa kanya, kung anong batas, ay yan ang masusunod. At no man is above the law. No one is above the law. Walang sino man na nakakataas sa batas. Kung anong batas ay yun ang nararapat. Yun ang imahe na pinoproject ni Duterte. At si Sara Duterte naman, ganun din na ang kanyang tipo ng leadership o pamamahala ay kung ano yung kanyang ama, siya rin, si Sara Duterte. Ngayon, dito sa nangyaring ito kay Kibuloy. Ano ba si Kibuloy? Si Kibuloy ay akusadong kriminal. Okay, tama yon. Presumed innocent siya, hindi pa siya guilty, pero ano na siya, mayroon ng probable cause. Dumaan na sa prosesong legal, dumaan sa preliminary investigation. Sa katunayan, nanalo pa nga si Kibuloy doon sa Davao. Dahil sa impluensya nila doon, dinismiss ng prosecutor ng Davao ang mga kaso laban sa kanya. Pero yung mga biktima, dumulog sa Department of Justice. At doon sa Department of Justice, nanalo ang mga biktima. Binaliktad ang ruling ng prosecutors ng Davao. So, mayroon ng warrant of arrest sa kanya. Mayroon ng mga warrants of arrest. At dahil may warrants of arrest, subject na siya ngayon ng pag-aaresto. Ngayon, nagtatago si Kibuloy. Anong ginagawa nila Duterte at nila Sara? Ay sila yung nagkukup diyan kay Kibuloy, kasama sila diyan sa nagkukup niyan. At nung ni-raid ng mga awtoridad ang mga compounds ni Kibuloy para arestuhin ito, kung ano-ano na ngayon ang pinagsasabi ng mag-amang ito. Overkill daw, hindi daw ginalang ang human rights o ang Bill of Rights ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, kung ano-ano na. Akala ko ba ang sinasabi nila noon, sila ay mga leader na masaktan na ang masaktan, tamaan na ang tamaan, no man is above the law. O ano na ngayon yan? Ay dapat kung ganun ang kanilang karakter ng pamumuno, ay dapat na sinasabihan na nila si Kibuloy na harapin mo yan.
ganyan ang proseso ng hustisya sa bansa. Kung akusado ka, presumed innocent ka naman, harapin mo yan. Nandiyan, pwede naman nilang sabihan si Kibuloy, nandiyan, hindi naman kami naniniwalang may sala ka. Ah, harapin mo yan kasi ganyan ang proseso ng hustisya sa ating bansa. Oh, dapat sila ang magturo ng ganyan kay Kibuloy. Kung talagang totoo sila sa kanilang sinasabi na sila'y para sa pagpapairal ng batas, pagpapatupad ng batas, sino pa man ang tamaan at wala silang kakampihan kahit kaibigan. Ganun dapat. Eh dito hindi. Oh, tapos aakusahan nila yung PNP, SAP at saka si IDG na nagmalabis, gumamit ng excessive force nang hindi kinakailangang lumampas na raw sa batas ang ginawa ng PNP, SAP at CIDG. ha? Ah, nakaka ano naman 'yan. Dapat ang tinuturo nila ay nung panahon nila Ila de Lima. Yun nga, malala yun, gawa-gawang kaso talaga yun. Trumped up charges talaga yun. Kahit yung mga ebidensya ay gawa-gawa lang. Pero anong bukang bibig nun nila Sara at saka ni Digong? Harapin niya na lang ang kaso niya. Kung talagang wala naman siyang kasalanan, lalabas naman yan. Oo. Ay ba't ngayon, hindi ganun ang advice nila kay Kibuloy? Dahil ang nahuhubaran nga ditong karakter ng mag-amang ito, hipokrito sila. At ngayon makikita nyo, kung magsalita itong sila Duterte at saka si Sara sa pagtatanggol kay Kibuloy, akala mo mga human rights lawyer sila? Akala mo mga tagapagtanggol sila ng human rights? Ha? Kasi ang bukang bibig nila, hindi daw nalabag daw ang human rights at ang Bill of Rights ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Ha? Para silang bigla naging mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Samantalang ang record nila, kabaliktaran, mga numero unong tagapaglabag sila ng karapatang pantao. Ha? Tapos ngayon, ang mga statements ni Sara at saka ni Duterte, pagtataguyod ng karapatang pantao, pagtataguyod ng mga karapatan na nasa konstitusyon, Bill of Rights. Wow. Yan. Pero nahubaran na ngayon ang kaipokrituhan ng mag-amang ito. At ang isa pa dito na nahubad sa kanila, pagdating sa issue ng China, tahimik ang mag-ama. Tahimik sila. Ang dami ng ginagawang panghaharas, pambubuli, pambabastos ng China sa ating bansa. Pero tahimik ang mag-ama. Ngayon sa issue ni Kibuloy, sobra ang kanilang pag-iingay ngayon. Sobra ang kanilang pagdepensa. Kahit ang kanilang mga followers, ang kanilang mga tagasunod, talagang sobra ang pagdepensa kay Kibuloy. Pero pagdating sa issue ng China, tahimik sila. So anong ibig sabihin nito? Mas importante pa sa kanila ang pakikipagkaibigan nila kay Kibuloy na isang akusadong kriminal kaysa sa interest ng bansa. O yan ang malinaw dyan. Ganap silang nahubaran sa bagay na yan. Kaya sana naman, tayong mga mamamayan, mga kabunyog, mga kababayan, mamulat na tayo. Huwag na tayong maniwala sa sa angkang ito ng mga Duterte. Malinaw naman eh. Si Sara Duterte. Pagdating sa mga isyung ito, katulad yung kay Kibuloy, ididipinsa si Kibuloy, magkokomentaryo. Pero pagdating sa China, mananahimik, walang komento. Anong klase? Anong ibig sabihin yan? Mas importante pa sa kanila ang pagkakaibigan nila kay Kibuloy na inaakusang kriminal kaysa sa ipagtanggol ang soberanya ng ating bansa. Yan ang isa pang nahubaran dyan sa mag-amang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sana ma-realize na yan ng ating mga kababayan na ang pinuproject na karakter ng mag-amang ito na sila'y para sa rule of law, na sa kanila walang kaibigan, kung mali-mali. Hindi po totoo yan. Yan po ay ganap na nahubaran dito sa kay Kibuloy. At yung kanilang
mas pinakita dito na mas importante sa kanila yung pagkikipagkaibigan kay Kibuloy na wanted ng batas kaysa sa interes ng bayan. Malinaw pong nakita rin natin yan. So sana po mga kabunyog, ang ganti natin dito sa pamilyang ito nila Duterte, wag na natin yang suportahan, at ang kanilang mga tagasunod, halimbawa sa 2025 magre-re-election sila Bongo, si Bato, si Tolentino, o sumasama pa diyan si Amy Marcos. Sana wag na nating iboto yung mga yan. Kasi malinaw kung anong klase sila, mga kabunyog, mga kababayan. So mabuhay po tayo. Magandang araw. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.